Punong-puno ba tayo ng kabigatan at alalahanin sa buhay? Bakit? Di ba? Natatakot ka ba o may kinatatakutan ka? Bakit? Di ba? Pagod na pagod ka na ba sa mga problema mo? O sa mga taong nakapaligid sa iyo na nagbibigay ng mga problema sa iyo? Bakit? Naiinis ka na ba dahil ikaw lang lagi ang inaasahan sa iyong pamilya? Bakit? Di ba? Maraming katanungan dito. Bakit? Oo nga, nararanasan ko yan eh. Nararamdaman ko yan. Talagang sabi nga bigat na ako. Dahil ang lahat ng mga ito, sabi nga, ito mga nabanggit ko na mga tanong na ito yung mga na-encounter natin. Lahat ng mga nararanasan nating ito sa buhay natin, ito po pala ay consequence ng kasalanan. Bunga ng kasalanan. Kaya tayo nakakaramdam ng ganito. Diba? Kung hindi nga sana nagkasala si Adan hindi tayo mahihirapan ng ganito. Madalas kong sabihin. Sabi ko, pag nakita ko yan si Adan, talagang papagalitan ko yan. Kung hindi dahil, nainis ako sa kanya. At saka kay Sarah. Hindi nakinig. Tuloy, ito ang inaabot nating mga tao. Pero sabi ni Pastor, huwag mong tignan yun. Ang tignan mo si Jesus. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Diba? Ito pong mga katanungan na ito, na itinanong ko sa inyo, ang lahat po na ito talagang na-encounter natin. Ibig sabihin, nararanasan natin, nararamdaman natin, dahil ito po ay bunga ng kasalanan. No po? Yung pong tinatawag na old sin nature na minana natin kay Adan. Amen? Sabi po sa Roma 6:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Si Adan. Diba? Dahil sa kanya, lahat tayo naging makasalanan. Diba? Actually, akala ng mga tao, maraming mga tao, ang akala nila, ang pinakamangbigat na problema, yung wala silang pera, walang trabaho, walang makain, walang matirhan na bahay. Hindi po yun. Ang pinaka-problema talaga ng tao ay ang kasalanan. Amen? Hallelujah. Sabi po sa Roma 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya walang tao pong pwede magsabi na, ay ako hindi ako kasamaan. Ay ako naman mabait na tao. Ay ako naman hindi ako katulad ng kapitbahay namin na manluloko. Sabi po sa Roma 3:10, no one is righteous, not one. Walang matuwid, wala. Sabi dun sa nabasa ko isang translation, wala, maski na isa. Dahil lahat po tayo, sabing ganun, walang nakauunawa dahil walang humahanap sa Diyos. Lahat po tayo nagkanya-kanya ng lakad. Lahat po tayo nagkanya-kanya ng lakad. At sabi, lahat tayo ay nagpakasama-sama. Amen po ba? Okay. Sabi po rito sa Roma 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. What is the glory of God? Ano ba yung kaluwalhatian ng Diyos? The glory of God is His nature. Yung kanyang, ano ba sa Tagalog yung nature? Ito, kalikasan. Okay, hindi na yung pong glory ni Lord, ibig sabihin, yung kaluwalhatian niya, doon po tayo nahulog. Ibig sabihin, doon po tayo, sabi po rito, we all have sinned. Lahat po tayo ay nagkasala. Therefore, we have all come short of God's nature.
Ano po yung God's nature? Ano po yung kaluwalhatian ng Diyos? 'Di ba? God is holy. God is loving kindness. God is compassionate and long suffering. So, ibig pong sabihin, hindi po natin naabot yun, nagkasala tayo, nahulog tayo sa kasalanan. So, ibig sabihin, the problem with mankind is simple. We come short. We have missed the mark. Ibig sabihin, hindi po tayo nakaabot, no? Ibig sabihin, sabi po rito, we have missed the mark, failing to meet the standards of God's nature. Hindi po natin naabot yung nature ng Diyos, yung kanyang kalikasan, na ang Diyos ay holy, na ang Diyos ay loving kindness. Wala naman talaga tayo. Ngayon di ba? Ang puso natin, kahit tignan ng Panginoon may galit yan. Di ba? Meron dyan, may poot sa puso. Di ba? So, bagsak tayo. Di po ba? All have sinned and come short of being like God. Amen? Nahulog po tayo sa kasalanan at hindi tayo nakaabot doon kung papaano ang Diyos. Amen? Sabi po sa mga awit 8, buksan ko po. Sabi po rito sa mga awit 8, mula talatang 4, ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Tingnan mo, nilikha tayo ng Diyos na mababa lang ng kaunti sa Kanya. Sabi nga ni Pastor, kung halimbawa itataas pa tayo, di Diyos na, kapantay na natin ang Diyos, di ba? Kaya sabi dito, nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti, pinuspos mo siya ng dangal at ng kalwalhatian. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha, sa lahat ng mga bagay, siyang iyong pinamahala. Ibig pong sabihin, ang tao po nagkasala, nahulog. Ibig sabihin, hindi po natin naabot yung standard ng kalikasan ng Diyos. Kaya kahit anong gawin natin, sabi nga, hindi natin masunod yung mga utos ng Diyos. Hindi natin masunod yung 10 utos. Hindi natin, sabi nga mabigyan ng kaluguran ang Diyos. Amen? Kaya ang tao po, ibig sabihin kahit na, sabi nga gawa ng anumang bagay para maabot niya yung kalwalhatian ng Diyos, yung glory, yung nature ng Diyos. Gawa siya ng gawa ng bagay sabi nga sa pag-aakalang maaabot niya yung God's nature o yung maging katulad ng Diyos. Hindi ibig sabihin na maging katulad ka ng Diyos na papantayan mo siya sa kapangyarihan o papantayan mo siya sa pagiging Diyos niya. Hindi po. Tayo po ay ibig sabihin na maging banal din sa harap niya, na maging tao rin na umiibig sa kapwa natin. Ngayon po, talagang mahirap, lalo na, di ba, kapag nakakakita tayo sa TV na sabi nga pumatay, hindi tayo natutuwa, nagagalit tayo doon. Alam nyo, minsan, sabi ko, Lord, ang dadaling ko, yung intercessory prayer. Yung po sana ang aking dadalhin. Pero nung nakapanood po ako sa investigador, na sabi nga minasaker niya yung pamilya. Ang inis ko po, sabi ko, Lord, di ko kayang ipag-pray yan. Naku, Lord, hindi na binubuhay yan. Naku, Lord, hindi, ewan ko, sabi ko, hindi ko kayang ipag-pray yan. Di ba? Alam niyo po ang isang definition ng intercession, to go between. Mamagitan ka, mag-mediate ka. Hindi ko po kayang mamagitan sa tao na yan. Sabi nga ni Maricar, sino?
Dahil sa masamang tao niyan, ibibigay mo ang buhay mo. Hindi ko nga kayang ibigay. Hindi ko kayang ipanalangin yung masamang tao na yan. Gusto ko nga mawala na yan Di ba? Ibig pong sabihin, sa ating likas na kalagayan, hindi natin ma-meet yung pamantayan ng Diyos, yung kanyang, sabi nga, yung kanyang glory, yung kanyang nature. Bagsak po tayo. Amen? Kaya kung ano-ano po ang ginagawa natin. Sabi nga may mga tao na nagpipinitensya kapag mahal na araw. May mga tao nagbibigay ng malaking halaga sa kawang gawa. Ibig sabihin, nagpapakabait sa pag-aakalang maaabot nila yung nature ng Diyos. Diba? Hindi po. Sabi nga tayo pong lahat in the eyes of God, bankrupt po tayo. Zero po tayo. Kahit anong gawin po natin na mabubuting gawa, pagpapakabait, pagtulong sa kawang gawa, at iba pa. Sabi nga, ang lahat ng ito ay useless. Walang halaga sa harapan ng Diyos. Zero tayo, not acceptable. Bakit? Bakit hindi tinatanggap? Una, hindi tayo qualified. Because we are all sinners. Makasalanan po tayo sa harapan ng Diyos, di ba? Lahat ng ginagawa nating kabutihan ay maruming basahan lang sa harapan ng Diyos, di ba? At hindi lamang po 'yun. Kita niyo ang mga tao ngayon, kahit sabihin mo, lumapit ka kay Jesus, di ba? Hindi sila makalapit sa Panginoon. Bakit? Patay sa kasalanan ng tao. Ang tao ay, pag sinabing patay sa kasalanan, hiwalay sa Diyos, separated from God. Diba? Kaya kahit anong sabihin mo, lumapit ka sa Diyos, isuko mo ang buhay mo. Ganito, ayaw Bakit? Hiwalay nga Diba? Nung nagkasala, si Adan, diba, sinabi ng Diyos sa kanila, sa Garden of Eden, lahat ng mga bunga na yan, pwede niyong kainin, makakain niyo. Huwag lang yung bunga na yon na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. Sa sandaling kainin niyo yan, mamamatay kayo. Nung kinain nga po, sabi nga, namatay. Ibig pong sabihin, namatay ang spirit, nahiwalay sa Diyos, separated from God. Kaya ang tao, hiwalay sa Diyos. Kaya kahit na anong gawin na sabi nga pagpapakabuti, kahit na anong gawin na sabi nga bigyan ng kaluguran ang Diyos, bagsak din po. Hindi po katanggap-tanggap. Amen? Dahil hindi po tayo qualified. Lahat po tayo ay disqualified para iligtas ang ating mga sarili. Amen? At kung kaya pala nating iligtas ang ating mga sarili, hindi na bababa si Kristo. Diba? Hindi na siya ibibigay ng Ama bilang handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. So, sabi nga po doon ulit sa Romans 3:23, sabi ganon, we all have sinned and fall short. Ibig sabihin, continually, we fall short. Diba? Ibig sabihin, nagpapatuloy tayo na tayo po ay hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung po ang translation sa Greek. Diba? Continually. Hindi tayo nakakaabot dahil sa hiwalay tayo sa Diyos. Amen? Hallelujah. At meron pa rin po, ibig sabihin, kahit anong gawin po natin, talagang, sabi nga kulang at kulang. Madalas kong marinig to sinasabi ni Pastor, tinimbang ka, ngunit kulang. Kahit anong gawin natin, kulang. Bakit? Depraved tayo. Yung puso natin, bulok, marumi. Diba? Nabasa nga dun sa Jeremiah, ang puso ng tao ay mandaraya. Hindi, love ko si Lord. Hindi, lumalapit ako kay Lord, Kaya pala lumalapit sa Panginoon, may kailangan.
Di ba? Kailangan niyang, sabi nga, kailangan niyang pambayad, di ba? Pambayad ng tuition fee, pambayad ng mga bills, di ba? Kailangan humihingi siya. Ibig sabihin, kaya lang pala lumalapit sa Panginoon ay dahil may kailangan. Oo, sa pag sinasabi ni Pastor, medyo naano ko Sabi ni Pastor, naghahanap ng mahuhutot sa Diyos. Masyado namang vulgar, di ba? Ganon. Ayun nga po, dahil ang ating espiritu ay patay, di ba? Kaya kahit anong gawin natin, hindi tayo makalapit sa Panginoon. At sabing ganon sa Roma 6:23, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Diba? Kaya ang tao patay, ang espiritu patay dahil sa kasalanan. Ikalawa, ang tao nakikita natin namamatay, diba? Yung isinisilid sa taol, diba? At pagdating ng time, yung mga taong wala sa Panginoon, hahatulan. Sabi nga ni Pastor, ngayon nandun sila sa impyerno. Yung sabi nga yung mga taong nilampasan na ayoko sabihin, hindi pinili. Yung mga taong hindi naligtas. Alam nyo, may degree pala yon, yung punishment sa impyerno. Pero pagdating ng time, pare-pareho itatapon sa dagat-dagatang apoy. Yun ang kamatayang sabi nga magpakailan-kailan pa man. Hindi na makakaalis doon. Okay? Ngayon, anong dapat nating gawin? Diba? Anong dapat nating gawin? Come to Jesus. Diba? Sabi po rito sa Matthew 11 verse 28, come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Sabi kanina po, doon sa binasa po natin, dito sa Mateo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makatatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan pasanin ang ibibigay ko, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Jesus is inviting us personally. Iniimbitahan po tayo ng Panginoon na lumapit po sa Kanya. Pero may problema. But the problem is, ang tao hindi po makalapit sa Panginoong Hesukristo unless maramdaman niya yung bigat na siya at napapagal na siya sa kanyang pasanin. Amen? Kasi maliban na sabi nga maramdaman mo, bigat ka na. Sabi nga na napapagal ka na sa pasanin mo. Ano yung kasalanan? Hindi ka lalapit kay Jesus. Amen? At hindi rin, sabi nga hindi lang yun. Hindi lang yung maramdaman mo o maramdaman ng isang tao na siya'y bigat na at napapagal na sa kanyang pasanin. Ibig sabihin, malibang siya'y pinili ng anak na sabi nga na pagpapahayagan siya. Sabi rito, tumaas tayo ng kaunti sa verse 27 ng Matthew 11. Sabi rito, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpapahayagan niya. Amen?
Kaya maliban na ang isang tao ay pinili na pagpahayagan ng anak, na sabi nga ng ating Panginoong Kristo, hindi tayo makakalapit sa Kanya. Hindi natin, sabi nga wala tayong magagawa. Amen? Kaya nakikita nyo ang mga tao ngayon, kahit sabihin mo, lika, lumapit ka sa Panginoon, ayaw lumapit. Di ba? Ako naman hindi nakakalimot. Di ba? Ako naman nagsisimba rin. Di ba? Ako naman tumatawag din. Ayan ang mga tao. Di ba? Maliban pala na ikaw ay pinili ng Ama at ng Anak ng ating Panginoong Kristo na pagpahayagan tungkol sa Ama, tungkol sa Kanya, wala tayong magagawa. Hindi tayo makalalapit sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sabi po rito sa John 6:37, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Kaya nga sa sarili natin talagang hindi tayo makalalapit maliban na ilapit tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? At doon sabi nga at doon sa mga pinili at pinagpahayagan ng anak, sila yung lumalapit o lalapit sa Panginoong Hesukristo. Dahil narinig nila yung sabi nga yung inward call. Diba? Katulad ngayon, ipinapangaral ang salita ng Diyos, ipinapangaral ang mabuting balita. Kamusta na? Diba? Kamusta na? Diba? Minsan marami dito tulad nun. Naalala ko, tuwan-tuwa ako noon. Yung may mga estudyante, punong-puno tayo, salamat. Salamat. Akala ko tuloy-tuloy. Diba? Kaya nga maliban na marinig natin yung inward call, di ba? Kapag narinig natin yon, sabi nga yung nakarinig, nagre-respond, di ba? Doon sa call. Pero yung iba, nagre-react. Ano? Ako makasalanan? Ano? Di ba? Hindi ako kasamaan. Mabuting tao naman ako. Pag sinabi ng isang tao yun, asahan mo, hindi niya kailangan si Jesus. Amen? Kapag may narinig po kayong mga tao, nagsabi ng ganon, mabuting tao ako, mabait ako. Yung anak ko mabait. Mabuting bata yan. Naku, napakabait niya. Sabihin nyo, hindi niya na pala kailangan si Jesus. Bakit? Ang nangangailangan lang kay Jesus, yung umaamin na siya ay makasalanan. Yung sinasabi niyang, Panginoon, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Panginoon, napakadumi ko sa harapan mo. Yun ang nangangailangan ng Jesus. At yun ang makasusumpong ng kapatawaran. Amen? Yun ang lalapit sa Panginoong Hesukristo. Amen? Hallelujah. At doon po sa mga, sabi nga sila na nag-respond. Lumalapit sila sa Panginoong Kristo. Nagsisisi sa mga kasalanan at tumatalikod. Kasi mamaya nagsisi nga Nagsisi naman ako Ang nagsisisi po tumatalikod sa kasalanan. Pag sinabi mong nagsisisi ka lang, di ka tumatalikod, inire-report mo lang sa Diyos ang kasalanan mo. Lord, alam mo, nagalit ako. Yung minura ko yun. Oo. Sige, Lord, nagsisisi ako. Pero hindi niya tinalikuran. Lord, alam mo, nagkasala ako, nahulog ako sa ganitong kasalanan Pero hindi niya tinalikuran ang kasalanan niya. Ibig sabihin, ni-report niya lang. Diba? Sabi nga ni Pastor, remorse lang. Diba? Hindi siya talaga nabigatan do sa kasalanan na ginawa niya. Hindi talaga niya na ramdaman na ang banal na Diyos ay, sabi nga pinighati niya. Amen?
Kaya kung totohanan, sabi nga na narinig natin yung inward call, yung pagpapahayag ng Diyos sa ating kapahayagan tungkol sa Kanya, tungkol sa Ama, ibig sabihin lalapit tayo kay Jesucristo at magsisisi tayo sa ating mga kasalanan, tatalikod tayo. At sabi nga, sasampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Magtitiwala ka. Ititiwala mo, Lord, itiwala ko ang buhay ko sa iyo. Lord, patawarin mo ko. Diba? Ibig sabihin pag sinabing sumasampalataya, nagtatrust ka, nagtitiwala ka na si Jesucristo ang isinugo ng Ama upang, sabi nga, magbayad ng ating mga kasalanan. Nananampalataya ka, nagtitiwala ka na siya lamang ang sabi nga ultimate na sacrifice. Wala nang iba kundi siya lang para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Hallelujah! Kaya, ginagawa natin siyang tagapagligtas at Panginoon ng buhay natin. Sabi nga ni Pastor, hindi natatapos na ang ating Panginoong Jesucristo ay Savior lang natin. Dapat, Lord, gawin nating Lord ng buhay natin. Tayo ang susunod sa Kanya. Hindi si Lord ang susunod sa atin. Lord, ayan tagapagligtas na kita. Pero Lord, ito ang gusto ko pagpalain mo diba? Hindi yun. Kung anong gusto ng Panginoon, tayo ang susunod. Dahil siya ang Lord, tayo hindi. Tayo ang susunod. Amen? He is the Lord of Lords. He is the King of Kings. Amen? Hallelujah. At sa paglapit natin kay Jesucristo, binibigyan niya tayo ng bagong pagkatao, bagong nature. Sabi nga sa Efeso 4:24, Efeso 4:24, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ibig pong sabihin, naalala ko po yung pagtuturo ni Pastor dito Yung pong natin, yung dating pagkatao natin, pag hinubad natin yun, minsan lang, hindi laging naguhubad. Diba? Prinits po niya yun. At kapag sabi nga niya, isinuot sa iba pong translation, isuot natin, minsan lang din po yun. Kaya sabi rito, dapat, sabing ganon, ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Sabi sa isang translation, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Amen? Hallelujah. Kaya nga po sinabi sa 2 Korintos 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Amen? He is a new creature in Christ. Amen? Wala na yung mga luma. Tanungin po natin sarili natin, nandito pa ba sa akin yung lumang pagkatao ko? Isabi mo ba rin na yan Nandyan pa? Hindi ko naman po sinabing, hindi na, kailangan pala, hindi na nagkakasala Hindi po yun. Ibig pong sabihin, hindi tayo nagpapatuloy. Kaya nga sabing ganon, na tayo, na pinananahanan ng anak ng Diyos, hindi po tayo nagpapatuloy na sa kasalanan. Ibig sabihin, yung pagsuway natin, hindi na po praktisado. Yung ginagawa natin ng mga kasalanan, hindi na po namin to Hindi na natin to praktisado, bagamat nadarapa tayo. Pero sabi nga po, hindi na yon. Hindi mo na practice. Amen? At agad-agad nakoconvict ka, Lord, patawarin mo po ako, nagkasala ako. Diba? Ibig sabihin, doon sa kasalanan na nagawa mo, nabibigatan ka. Diba? Nabibigatan ka.
Lumalapit ka, Panginoon, kahabagan mo ko. Kaawaan mo ko. Hindi ko kaya. Alam nyo, kailangan natin ng Panginoong Jesucristo sa araw-araw ng buhay natin. Dahil hindi natin kayang ikapamuhay ang buhay Kristiyano. Amen? Sa sarili natin, mahirap. Amen? Mahirap. Hindi kaya, hindi kakayanin. Kaya kailangan natin, mayat-maya, Panginoon, tulungan mo ko. Panginoon, kailangan kita. Panginoon, kung wala ka, hindi ko to kayang gawin. Kasi mayat-maya bibigay tayo. Dahil yung kasalanan, bagamat sabi nga, pinatawad tayo, nandoon. Nandito tayo. Itong katawan natin, sabi ni Pastor, di ba? Nagpo-produce ng kasalanan. Di ba? Bakit? Nandyan karnal pa eh. Di ba? Bagamat iniligtas yung ating spirit. At ngayon po ang proseso, yung ating isipan. Para ma-renew, kailangan natin ang salita ng Diyos. Dahil pag hindi na-renew, carnal mind tayo. Diba? At kapag meron tayong carnal mind, pati na po yung flesh natin, lagi tayong bumibigay. Bumigay ako eh. Kasi ganun eh. Lagi ganun eh. Diba? Sa ngayon po, sabi nga eh, ang binabago sa atin ng mga salita ng Diyos, yung isipan natin. At kapag dumating ang Panginoong Jesucristo, babaguhin yung ating mga katawan. Amen? Magiging glorified body na tayo. Amen? Hallelujah. At ngayon po, sabi nga sa 2 Korintos 5:17, sabing ganon, sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Siya'y bago na. Di ba? He is a brand new person. Biruin mo yun? Brand new person inside and out. Amen? Kaya ibig sabihin, mayroon na tayong kapanatagan sa harap ng Diyos. Amen. Hindi ka na sabi nga nabibigatan dahil alam mong nandiyan ang Panginoong Jesucristo na nagbayad ng kasalanan mo, na umako ng kasalanan mo, na umako ng kasalanan ko, na sabi nga para mapatawad. Ibig sabihin, siya yung ating naging substitute. Amen. Ang ganda nga nung kinanta natin kanina, kahit tayo napakarumi, niyakap tayo ng Diyos. Diba? Niyakap tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pinandirihan. Tayo makakita lang tayo ng kriminal, dirindiri tayo. Tayo makakita tayo ng rapist, dirindiri tayo, galit na galit. Diba? Kung ano-ano sinasabi natin. Diba? Binago na tayo, natututo tayo magmura. Dahil nagagalit tayo sa kanila, pero ang Panginoon, hindi tayo pinandirihan. Diba? Niyakap niya tayo. Amen? Paano po ang lahat po ng bagay pagtanggap natin? By faith. Diba? By faith. Kaya nga po sabi sa Romans 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pagkikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Imposibleng magkaroon ng pananampalataya ang isang tao kapag hindi si Kristo ang sabi nga ang ipinangaral sa pulpito. Alam nyo, nakakalungkot. Maraming mga men of God na ang gagaling. Diba? Ibig sabihin, ang gaganda ko magturo. Ang problema, hindi nakasentro sa Panginoong Jesus. Diba? Paano magkakaroon ng pananampalataya ang nakikinig? Sabi nga, magkakaroon lang ng pananampalataya sa pakikinig, bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay nagbubunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kailangan lagi nating ipapahayag ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po, makinig po kayo medyo. Sabi rito, we can come to Jesus. Pwede tayong lumapit kay Jesus. Because He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Sin. May naglirinig po ako, sins. Isa po, singular sin.
po. Kasi lalo na tayo nangangaral, kailangan po careful tayo. Kasi mayarami akong naririnig. Jesus is the Lamb of God who takes away the sins. Hindi po sin, isa lang singular. Di ba? Okay. Sa John 1:29 po yun. The Lamb of God, walang iba, kundi ang ating Panginoong Kristo. Jesus Christ died as a sacrificial lamb for our sin. Siya po ang isinacrifice. Siya po yung tupa. Siya po yung, sabi nga Lamb of God. Diba? Na ibinigay, isinacrifice para sa ating mga kasalanan. Now we are made alive by Jesus Christ and His death. Dahil sa Kanyang kamatayan, tayo ay nabuhay. Amen? Alam po niyo, may nabasa po ako. Doon po sa binabasa kong book. Alam po ninyo, nung ang ating Panginoong Kristo, nung nasa Garden of Gethsemane siya, di ba sabi nga talagang matindi yung pananalangin niya ron. Sabi nung nabasa natin, He sweat blood. Hindi lamang po pala sweat, hindi lang siya nagpawis ng dugo, kundi sa kanya pong mga pores lumabas ang dugo dahil sa matindi po niyang pananalangin sa inyo, sa akin, sa atin pong lahat. Ang Panginoong Jesucristo po ipinanalangin niya yung ating kaligtasan. Tayo na mga pinili, tayo na kanyang pinagpahayagan. Amen? Talagang nag-travel po siya. Amen po? Hindi lamang po simpleng panalangin yung ginawa niya. Amen po? Parang siya po ay nagbubuntis. Di ba kapag nagbubuntis, manganganak masakit? Talagang sabi nga lahat di ba? Pag nanganganak, ganun ang ganun di ba? Alam nyo, nung ipinapanalangin tayo ng Panginoong Yesus, nakita niya, sabi nga, yung mga mukha natin, humilera po yung mga mukha natin dahil ayaw niyang mapahamak tayo. Amen? Bagamat ang Diyos ay sovereign, bagamat alam niya kung sino ang sa Kanya, pero big pong sabihin, tayo ay Kanyang ipinanalangin. Amen? Hallelujah. But far greater for us is knowing that without the shedding of blood, you and I could not have eternal life. Kung walang pagbububo ng dugo, hindi nabubo ang dugo ng Panginoong Kristo, wala po tayong buhay na walang hanggan. Amen? Amen po ba? That is why everything, sabing ganun, about the blood of the Lamb is more precious than silver or gold or anything on earth. Ibig sabihin, mas precious pa rin ang dugo ng Panginoong Kristo na ibinubo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan kaysa sa mga ginto, kaysa sa mga pilak, kaysa sa mga bagay dito sa sanlibutan. Amen? Hallelujah. And more than just covering all our sins, hindi lang tinakpan, the blood of the Savior took away all our sins. Tinanggal niya sa atin ang lahat ng mga kasalanan. Amen? Hallelujah! Kaya nga po sinabi sa John 8:36, kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Amen? Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang Panginoong Kristo, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Hallelujah! Pero pagbabalik ng Panginoong Kristo, hindi na siya tupa. Amen? Judge na siya. Amen? Kaya, magpakaseryoso po tayo. Salamat po, pagpalain po kayo ng Panginoon.
Alam niyo po bilang totoong Kristiyano, yung pagsunod sa Diyos hindi po kabigatan. Pwede mo pakisabi mo sa katabi, kung totoo kang Kristiyano, yung pagsunod sa Diyos, hindi kabigatan yun. Yung pagdalo sa church tuwing linggo, yung pagta-tithes and offerings mo, yung paglilingkod mo na ginagawa mo, paglilinis mo dito sa ating bahay-sambahan, yung pagtugtog, yung pagbaback up mo, pag-a-usher, pag-i-greeter, hindi kabigatan yun. Alam niyo po kung bakit? Minsan maririnig ko may mga Kristiyano na parang bigat na bigat sila doon sa kanilang buhay Kristiyano. Makinig po kayo, lalo na kayo sinasabi nyo, born again kayo. Tumingin kayo sa akin. Alam mo, sabi ng Bible, di ba? Lumapit kayo, nabibigat ang luba sa inyong pasanin. Dali ninyo ang aking pamatok. Take my yoke. Alam niyo yung pamatok? Yung ginagamit sa mga hayop. Halimbawa, mag-aararo ka ng bukid sa probinsya. Usually, sa ibang bansa, imbis na kalabaw, baka ang ginagamit nila, 2 baka. Yung sinabi ng Panginoon na lumapit ka sa akin, kayo mga nabibigat ang luba sa inyong pasanin, dali ninyong aking pamatok. Ang ibig sabihin ng Panginoon, makipagkaisa ka sa akin. Kasi hindi naman pwedeng isingkaw sa araro yung isang kalabaw at saka isang baka. Ang isinisingkaw po yung parehas. Naunawaan niyo po, marami sa atin, matagal na tayo sa buhay Kristiyano, pero parang hindi tayo, I hate to say this, but I have to tell you this, parang hindi na tayo nag-e-enjoy sa buhay Kristiyano natin. Para bang yung pagdalo, paglinggo, parang routine na lang ba? Kailangan Minsan pag-iising natin, ano ba naman yan? Linggo na naman. Alam mo ako naniniwala, pag ikaw nakipag-isa kay Kristo, lahat ng gawain sa buhay Kristiyano hindi mabigat. Naunawaan niyo po. Alam mo nung pinagbubulay-bulayan ko to, sabi nga ni Pastora sa akin, na-share niya sa akin, actually itong week na ito, bago siya nag-preach, ito yung pinag-uusapan namin araw-araw, yung Mateo 11:29. Natutuwa nga ako sa misis ko dahil imbis na pag-usapan namin ng kung ano-ano, itong pinag-uusapan namin. You know, when I was meditating on this, sabi ko, halimbawa si Kristo yung baka, tapos tayo baka rin, para bang nilagyan tayo ng pamatok, dahil magkakabit tayo ni Kristo. Pero actually, yung malakas na baka si Kristo. Naunawaan niyo po. I remember when I was just a teenager, yung father ko, sa totoo lang, nung bata-bata pa, when he was just around 50 years old, napakalakas ng father ko po. At minsan may gagawin siya ng mga mueble sa bahay, kakatulungin niya ako. Halimbawa, sasabihin niya sa akin, anak, halika, buhati natin ito. O itulak natin yung bagay na ito. Actually, sa totoo lang, pagtulak namin ng ganon, ang nararamdaman ko, ang puwersang tumutulak doon sa gamit ay yung puwersa niya. Ako, nandun lang ako sa akong tumutulak, pero actually, hindi ako nag-exert ng effort. Yung tatay ko ang tumutulak. Para ko nakita na kapag nakipag-isa ka kay Kristo, kaya ka mag-e-enjoy sa buhay Kristiyano because, tumingin kay Pastor, you are not doing things by your own strength. Hindi mo ginagawa ang mga bagay-bagay sa sarili mong lakas. Alam nyo, sa totoo lang, pag gagawin natin ang isang bagay sa sarili natin lakas, hindi tayo mag-e-enjoy, hindi tayo magpapatuloy. Kung yung pagdalo sa gawain ng Panginoon ay hindi talaga biyaya ng Diyos sa iyo, magiging inconsistent ka. You're not enjoying it.
Hindi katulad ng mga nakipag-isa sa Panginoon, wala pang linggo, excited na sila. Naalala ko kami mag-asawa, nung na-born again kami, wala pang linggo si Pastora, excited na yung kanyang envelope nilalagyan na ng mga tithes and offerings. Hindi katulad pag halimbawa, wala kang relasyon, hindi ka nakipag-isa kay Kristo. Yun lang 20, maglagay ka sa masama loob mo eh. Diretsahan salita. Panginoon, hanggang 20 ka lang ha. Hello, nandiyan ba kayo? Totoo yun, may mga tao na ang Diyos hanggang 20 pesos lang sa kanila. Hindi na pwede lumagpas ng 20. Why? Hindi sila nag-e-enjoy. Kabigatan sa kanila. Pero sa totoo lang, yung sinabi ni Jesus Christ, lumapit kayo, kayo nabibigat ang luba. Alam nyo kasi, pag wala si Kristo, sa totoo lang, mabigat ang mga bagay-bagay. Pero, nais kong iano yung konteksto ni Pastora kanina. Alam mo, maliban na ikaw ay mabigatan sa kalagayan mo, na hindi mo kayang ikapamuhay ang buhay Kristiyano, at tayo'y palpak palagi kahit na anong gawin natin, sabi nga ni Pastora, hindi tayo nakakaabot sa standard ng Diyos. Maliban na ang Diyos magpakahayag sa iyo, hindi ka magkakaroon ng kabigatan. Kasi ang taong lalapit kay Kristo, yung nabigatan siya doon sa kanyang pinapasan. Katulad nung araw ang mga Hudyo, bukod doon sa 10 utos, yung kanilang mga rabay, yung kanilang mga guro, ang daming pinapasan sa kanila. Kaya yung mga Hudyo, hindi sila nag-e-enjoy sa kanilang pananampalataya. Dahil parang ang hirap sundin ng Diyos. Ang hirap bigyang kaluguran ng Diyos. Ang dami, hindi ko masunod. Kaya anong sabi ni Jesus Christ doon sa mga tao? Bigat na ba kayo? Lumapit kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang ibig sabihin ng Panginoon, makipag-isa ka sa akin. Kung ang Diyos nagpakahayag sa iyo, nabigatan ka na sa buhay mo. Tanungin ko kayo na nandito, bigat na ba kayo sa inyong sitwasyon o ang tingin mo sa sarili mo, Pastor, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Tumatawag ako sa Diyos. Diretsahan, sasabihin ko sa iyo, pag ganun ang line of reasoning mo, hindi nagpakahayag ang Diyos sa iyo. Sapagkat ang taong nabigatan sa kanyang sitwasyon, ayon sa Biblia, ay yung taong pinagpahayagan ni Kristo. Malibang piliin ng Panginoon pagpahayagan ka, hindi mo makikitang makasalanan ka. Hindi mo makikitang hiwalay ka sa Diyos at papunta kang impyerno. Hindi mo mararamdaman yung bigat ng kasalanang ginagawa mo. Hindi mo mararamdaman yung bigat na kahit pala anong gawin ko, hindi ko kayang bigyang kaluguran ng Diyos. Malibang magpakahayag ang Diyos sa iyo. At kung magpakahayag ang Panginoon sa iyo, mabibigatan ka, doon ka lang lalapit kay Kristo. Bakit? Masasabi mo, Panginoong Hesus, pagod na ako. Hindi ko kaya. Ano sabi ng Panginoon? Lumapit kayo sa akin. Dali ninyo ang aking pamatok. Dahil yung pamatok ni Jesus ay magaan. At ang sabi niya, makakasumpong kayo ng kapahingahan. Dahil pag ikaw ay naisingkaw kay Kristo, you are yoked with Christ, dalawa na kayo ni Kristo, nagkaisa, magkasama kayo ng Panginoon, may relasyon ka kay Kristo, ang buhay Kristiyano ay hindi mo na ginagawa sa sarili mong lakas. Si Kristo ang nagbibigay ng kalakasan sa iyo. Ang sabi nga ng Panginoon, learn of me. Matuto kayo sa akin. Dahil ang Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, saan ka natututo? Yung example niya. Habang binubulay-bulay mo yung salita ng Panginoon, yung buhay ni Kristo, nakikita mo yung buhay ng Panginoon na yung pala ang example natin. Siya pala ang tutularan natin. Sabi nga ng Panginoon, come follow me. Sumunod kayo sa akin.
Di ba? Tapos anong sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Dahil ang aking pamatok ay magaan dalhin. Dahil ang ating Panginoong Hesukristo, pag siya ay naglagay sa atin ng burden, hindi po mabigat. Ibig sabihin, blessing sa iyo na sumunod. Alam mo kami mag-asawa noon, tapatin namin kayo. Nung wala pa kaming relasyon kay Jesus, hindi pa kami born again, pag-aayain kami sa gawain ng Panginoon, ang sabi namin, hindi pagkakaperahan yan. Wala kaming desire na dumalo sa mga ganito. Kahit sino mag-aya sa amin. May mga nag-aaya sa akin, no way. Matulog na lang ako sa bahay, manood ako ng video, mga ganon, di ba? Mamasyal ako. Parang mabigat sa iyo di ba, yung mga ganon mga bagay Pero alam mo, nung nagkaroon ka ng relasyon kay Kristo, nung isinuko namin ang buhay namin kay Jesus at isinuot namin yung pamatok ni Kristo, ibig sabihin nakipag-isa kami kay Kristo. Alam mo, sa totoo lang, wala pa ang linggo, excited na kaming mag-asawa, makarinig ng salita ng Diyos. Makinig kayo mga nagsasabi na born again Christian kayo, na dumadalo dito. Pag kayo, nabibigatan kayo sa ginagawa nyo sa Panginoon, examinin ninyo mga buhay nyo. Examinin nyo sarili nyo. Baka hindi pa talaga kayo nakipag-isa kay Jesus. Naunawaan nyo po? Kasi, ang nakipag-isa kay Kristo, ang nagsuot ng pamatok ni Kristo, magaan-dalin yun. Sabihin mo sa katabi mo, magaan-dalin yun. Hindi mabigat. At saka ang buhay Kristiyano, alam mo, sa totoo lang, yung utusan tayo ng Panginoon na sumunod sa Kanya, yung mga utos niya. Alam mo, ang Kristiyano, kaya tayo sumusunod kay Jesus dahil mahal natin ang Panginoon. Naunawaan niyo po? Hindi katulad ng lumang tipan, yung mga utos, legalism. Sabihin natin, legalism. Yung mga tao noon sa lumang tipan, puro mga legalistic. Kailangan sundin mo yan, sundin mo yan, sundin mo yan. Yung mga tao sumusunod, but they are not enjoying. Naalala ko yung preaching ni Pastor, ewan ko kung natandaan ninyo. Preach niya sa unang Juan, chapter 5, ano sabi niya? At ang mga utos ng Diyos ay ano? Hindi mabigat! Alam niyo bakit? Dahil kaisa mo si Jesus. Tanungin kita ngayong umaga, kanino ka isiningkaw? Kaninong pamatok ang daladala mo? Alam mo, dalawang klase lang naman ang pamatok na daladala ng tao Tumingin kayo lahat sa akin. Ang daladala mo bang pamatok ay ang pamatok ni Kristo? Nakasingkaw ka ba kay Kristo? Kaisa ka ba ni Jesus? Pag hindi pamatok ni Jesus ang daladala mo ay pamatok ng sanlibutan. At ang hari ng sanlibutan ay ang dyablo. Kaya sa lahat ng mga kapatiran, ito sasabihin ko sa inyo, kung totoo tayong Kristiyano, ang maglingkod, ang sumunod sa Diyos, hindi ito kabigatan. At alam niyo, sabi ng Panginoon, pag tayo nagdala ng kanyang pamatok, sabi niya, maginhawang dalhin. Alam mo ba na doon ka lang makakasumpong ng kapahingahan? Alam niyo kung bakit? You know the reason bakit makakasumpong ka ng kapahingahan? Dahil, katulad nung isinare ko sa inyo kanina, kapag itinulak namin ng tatay ko, halimbawa yung lamesa mabigat, yung bigat nasa kanya. Yung lakas para umusog yung lamesa, nasa kanya. Ako'y sumasabay lang umaaktong ganon. Hindi ako napapagod. Bakit? Yung kabigatan nasa tatay ko. Kaya sa isang totoong Christian, ang pag-obey sa Panginoon, it's not a burden. What is the secret? Makipag-isa ka kay Jesus. Always trust Jesus Christ. Pag meron kang gagawin, si Pastora nga, sabi niya sa akin, alam mo, bigat na bigat ako, magpipreach ako sa Sunday. Ano sabi ko sa kanya? Magtiwala ka kay Kristo. Bahala si Jesus magbigay na revelation sa iyo.
Bahala ang Panginoon, natutulungan ka magsalita. Sasabihin mo yung gusto niyang sabihin at hindi mo sasabihin yung hindi niya pinasasabi. You know, in my case, bago ako tumayo, ako'y mananalangin sa Panginoon at sasabihin ko, Lord, hindi sa sarili ko to. Alam mo, Panginoon, marami ako mga pagkukulang. I have many failures. Gusto kong sabihin sa inyo na ang buhay ni Pastor, hindi ako perpektong tao. Marami akong failures, bumibigay din ako, nagagalit din ako. But you know, when I come to the Lord, lagi kong sinasabi sa Kanya, Panginoon, this is not my preaching. Preaching mo ito. Mahabag ka sa akin. Dahil kung titingnan mo, mga pagkukulang ko, hindi ako makakatayo kahit kailan. Pero Panginoon, kaya ako lumalapit sa iyo dahil alam ko mahabagin ka sa mga katulad ko na maraming pagkukulang. Tulungan mo po ako. Ikaw ang magsalita. Gamitin mo lamang akong kasangkapan mo. You put your words in my mouth. Ang prayer ko nga sa Kanya, Lord, make my mouth a fountain of life. Make my lips to bring nourishment to weary souls. And make my tongue as choice silver, ministering grace sa mga nakikinig. Sa madaling salita, Panginoon, bahala ka na. I just entrust my life to you. I just entrust myself to you that when I stand in front of people, hindi ako maririnig, ikaw ang maririnig. I just trust Jesus Christ. Ikaw kapatid, nagtitiwala ka ba? Sa mga problema mo, binibigay mo ba kay Kristo? O pinipilit mo pa rin sarili mong abilidad? Mapapagod ka. Sabihin mo sa katabi mo, mapapagod ka. Problema mo, asawa mo, anak mo. Problema mo yung hanap buhay mo. Problema mo yung kabuhayan ninyo. Sa sarili mong abilidad, mapapagod ka. Why don't you come to Jesus Christ? Lumapit ka kay Jesus. Come to Jesus. Amen? Lumapit tayo kay Jesus. Hallelujah. Ama naming Diyos,